Sabi po sa mga balita online, yung mga man-made islands umano ng China dyan sa South China Sea, partikular na dyan sa West Philippine Sea, ay lumulubog na po sa dagat. Ang sabi pa po sa balita, yung mga konkretong pundasyon umano ng mga man-made islands na yan ay nagkakabitak-bitak na. Ha? Matitindi po ang mga terminong ginamit nitong mga referensya na ipapakita ko po sa inyo. At meron pa ditong sinasabi na itong mga man-made islands na ito ng China ay kayang-kayang wasakin umano ng Amerika in times of war at mahihirapan umano ang China na depensahan o ipagtanggol ang mga man-made islands na ito dahil sa proximity o sa distansya nito mula sa mainland China na napaka-layo. Pagkatapos kong maibigay sa inyo ang mga balita tungkol dyan, ay magbibigay po ako sa inyo ng updates tungkol sa ilan pong mga pangyayari dito po sa ating bansa. Paki-share po at paki-like. Heto na po ang ating mga references. Palalakihin ko ito para po mabasa din ninyo. The National Interest. Tingnan ninyo sa title pa lang mga kaistorya. Sunk. How China's man-made islands are falling apart and sinking into the ocean. Literal ha, yung mga pagkakabanggit mga kaistorya. Ha? Ito yung kung paanong ang mga man-made islands na yan ng China ay nawawasak at lumulubog sa dagat. Shoddy construction plus climate change equals unstable islands. Ang gumaganti sa kanila, kalikasan, na bukod pa, alam niyo yung tofu dregs na ginawan ko din ng content. Basta made in China, low quality yan. Mga kaistorya, key point. Beijing quickly built human-made artificial islands to seize disputed territories. Kita ninyo, minadali nila. Oo, ay pagka minamadali, wala sa ayos yan. But now, it looks like their greed. Pero ngayon, yung katakawan nila, kaswapangan nila, and speed, pati na yung bilis ng pag-construct nila, no, ng man-made islands na yan, are coming back to haunt them. Ayun, mga kaistorya, tingnan ninyo. Tingnan ninyo yung phrase na yan. Yung man-made islands na yan, may malaking kahinaan po yan gaya ng binabanggit dito. China's island outposts in the China Seas might have a major weakness. Bakit kaya ganon ang pagkakabanggit? Dito tayo, the national interest ulit. Ang sabi po dito, are China's man-made islands crumbling into ocean? Yun ba ikang mga man-made islands o artificial islands ng China dyan sa South China Sea ay gumuguho na? Lumulubog na sa dagat? Cracks are already appearing to show. Not surprisingly, nature is the one that is winning. Kita ninyo, ang kalikasan ang sumisira, no? Diyan sa man-made island nagkakabitak-bitak na daw po. At hindi nakakagulat yan. Dito, basahin natin mga kaistorya. Future uncertain. However, shady planning and the speed at which the islands were constructed are increasingly putting their future viability at risk. Cracks are already appearing to show. Not surprisingly, the nature is the one that is winning. Not everything is going China's way according to the economist. Hindi lahat ng plano ng China ay umayon sa gusto nila. Rumors suggest the new island's concrete is crumbling. Yung mga bagong yung mga konkretong pundasyon ng mga isla, mga kaistorya, gumuguho na. Ayan, no? And their
foundations turning to sponge in a hostile climate, and that is before considering what a direct hit from a super typhoon might do. Aba, winawasak ng mga at ito ha, ginawan ko ng content yan, mga kaistorya. Literal na nangyayari ito dyan sa South China Sea, at maaaring ito yung factor kung bakit nasabi, mga kaistoryang, sinisira ng kalikasan yung mga pundasyon ng mga man-made islands na yan. Yung global warming, yung pag-init ng temperatura ng mundo. Sabi nga ng mga matatanda, ulyanin na ang mundo kasi pabago-bago na ang lagay ng panahon. Kasi nga po dahil sa global warming. And speaking of global warming, napakalaki ng contribution dyan ni China. Base sa mga ginawa na nating content, ang China po ay number 1 contributor in the whole world, mga kaistorya, sa greenhouse gases dyan sa atmosfera ng mundo. Dahil sa paggamit nila, talamak na paggamit nila ng coal. Ano ba yung greenhouse gases na yan, Juan Historiador? Yan po yung mga toxic gases. Na nire-release gaya ng paggamit ng coal na pupunta sa atmosfera, tinatrap niyan, mga kaistorya, yung init ng mundo, hindi nakakasingaw. Kaya ang mundo tuloy-tuloy na umiinit. At sa pangdulot niyan, yung ozone layer, binubutas niyang greenhouse gases na yan. Ang nagiging dahilan, yung sikat ng araw, mga kaistorya, na may dalang radiation, ay siya pong dahilan kung bakit din patuloy na umiinit ang mundo at nagkukos po yan ng iba't ibang klase ng sakit sa tao gaya ng skin cancer. Isipin ninyo, 27% China alone, sila ang nagko-contribute niyan. At hindi lang yan, kung sa pagkakatanda ko, sa paggamit ng fuel, kagaya po ng mga nagpapaandar sa mga makina, ng mga sasakyan at mga factories, ay pangalawa si China sa mundo. Ngayon, punta tayo doon sa South China Sea. Speaking of global warming, nag-iiba ika ang takbo ng panahon. Napo-focus ika yung malalakas na bagyo. Ang tinatarget niyan ika papunta sa South China Sea from the Pacific. Bakit? Kasi itong South China Sea pala, mga kaistorya, patuloy na umiinit ang ibabaw ng temperatura ng dagat. Kaya lalong lumalakas ang mga bagyo na namumuo at dumadaan dyan. Ayan, tingnan ninyo, tinatarget din. Iyan pong mga man-made islands ng China. Winawasak, sinisira yung mga pundasyon ng mga artificial islands na ginawa nila. Parusa, disaster nga, mga kaistorya, di po ba? Tuloy. As for these sizable environmental impacts, many experts think that China believes that these man-made structures are indeed worth the cost. Gaya ng sabi ko, di pa po nare-realize ng China, no? Yung mali nila. Di pa nare-realize, maging pagbagsak ng ekonomiya nila, hindi ma-realize ni Xi Jinping, sila rin ang may kasalanan. Maging yung pagbagsak ng yung demographic nila, kasalanan din ng gobyerno nila. Tingnan ninyo itong paragraph na ito. They allow China to control the entirety of the South China Sea in scenario short of all-out war with the United States. The publication continues. Dalawa po kasi ang dahilan kung bakit po nagpapalakas ng presensya ang China sa South China Sea, kung bakit sila gumagawa ng mga artificial islands. Dalawa. Unang-una, military motives. In times of war, gusto nila, mga kaistorya, na magkaroon sila ng kakayahan, ng sapat na kakayahan para makapag-retaliate against the forces of America and its allies. At gusto rin nila, mga kaistoryang, magkaroon ng sapat na kakayahan para po maipagtanggol ang kanilang bansa dahil malaki yung kinatatakutin ng tinatawag na encirclement. Ay napaligiran na sila ng Amerika at saka po ng mga allied countries ng Amerika, kabilang Pilipinas, pati po mga assets, military assets ng Amerika. Isa yan sa dahilan
Plus, ito pang invasion of Taiwan na ang sabi by 2027, pero hindi ako naniniwala mga kaistorya. Given the situation, nakikita ng China na tagilid ang lagay po nila. Ito ang pangalawang dahilan to control the shipping lanes. Diyan po sa Strait of Malacca na ginawan ko na ng content, mga kaistorya. Bago ka makapasok kasi dyan sa South China Sea, straight from the Red Sea, patungo dyan sa Indian Ocean, bago makapasok ng South China Sea, ay dadaan po sa Strait of Malacca. Sabi sa mga balita na ginawa na natin ng content, kayang-kayang kontrolin yan, barahan ng Amerika yung Strait of Malacca sa tulong ng mga allied countries. Meaning, mga kaistorya, pag nakontrol yan ng Amerika, bababalda ang China. Gutom sila, dilim sila. Literal, kasi daanan din yan ng hindi lang ng mga produkto. Daanan din yan ng mga supply ng enerhiya ng China. Yun ang dahilan. Naiintindihan na po natin ngayon. Dalawang bagay. Ang problema, mahihirapan umano ang China na ipagtanggol itong mga man-made islands nila na ito. Mahihirapan silang depensahan ito. Maiintindihan natin pag binasa ko sa inyo ang mga susunod na references na ito. The new port and resupply facilities are helping China Project Power ever farther afield. Chinese survey vessels look for oil and gas in kita ninyo, isa sa dahilan yung oil and gas dyan sa West Philippines. Ito na. Weaknesses seen. Yung mga kahinaan ng mga artificial islands na yan. Adding to the island's uncertain future, hindi tiyak yung future ng mga man-made islands na yan, is that they have been deemed highly vulnerable to any attack by enemy forces. Nako, prone pala ito mga kaistorya sa atake ng kalaban ng China. Mga kalaban nga dahil plural form yung ginamit dyan. Ano ba ibig sabihin ng highly vulnerable, prone, nakalantad, lantad na lantad mga kaistorya, kitang-kita, madaling pasabugin. Yun ang ibig sabihin po nun. According to the South China Morning Post, pahayagan nila yan, the Beijing-based monthly military magazine Naval and Merchant Ships highlighted the artificial island's weaknesses in 4 areas. Marami palang kahinaan yan, Their distance from the mainland, yung pagkalayo-layo ng distansya niya sa mainland. Tapos maliliit pa. Tapos, yung limited capacity ng airstrips, may mga airstrips na doon, yung runway, mga kaistorya. And the multiple routes by which they could be attacked. Kabi-kabila, pwede silang atakihin dyan. Kita ninyo, yun pala yung mga kahinaan yan. It continues, these artificial islands have unique advantages in safeguarding Chinese sovereignty. Kita nyo, yung pinaliwanag ko na yan kanina. And maintaining a presence in the deep ocean, but they have natural disadvantages in self-defense. Yan na rin yung pinaliwanag ko kanina. The magazine, which is published by the Navy shipbuilder China State Shipbuilding Corporation, sila mismo, umamin sila, also noted that the islands are located too far from the mainland. Kaya mahihirapan rumisbak ang China, kaya mahihirapang ipagtanggol nila sa mga kalaban kasi malayo sa mainland China. Bago pa makarating yung rescue nila, bago pa makapag-retaliate, ilang araw ang aabutin, which would make it more difficult to quickly offer military support in case of an attack. Take the example of the Fiery Cross Reef. It has a runway now, but it's 1,000 km away from Sanya City in Hainan Province. Diyan sa Hainan Province, mga kaistorya, may naval facility dyan ang China. Pero napakalayo, 1,000 kilometers away. Such a distance would likely mean that even utilizing China's fastest combat support ships, kahit pa yung pinakamabilis nilang warship,
it would take more than 20 hours to reach the islands. Kakailanganin humigit kumulang 24 oras bago makarating doon. Ganon. Yun pala yun eh. As for the possible deployment of J-16 strike fighters, kuwan na to, fighter jets na to, they could not patrol the area because of the distance and could be easily intercepted or attacked by surface ships. Hindi doon makapagpatrolya din maging mga warplanes nila, fighter jets nila dahil ang layo. At bago pa makarating doon, kayang-kaya ng pasabugin ng mga warships ng kalaban. Ayon, mga kaistorya. Naku, tagilid pala ang lagay ng China. Ano ho? Mga kaistorya. Beijing may have built bases in the South China Sea, but that doesn't mean it can defend them. Maaari ika na ang China ay nakapagtayo ng mga base militar dyan sa South China Sea. Pero hindi ika ibig sabihin yan ay kaya na nilang ipagtanggol o kaya nang ipagtanggol ang China ng mga military base na yan. Interesting mga kaistorya ha. CNN po yan. Basahin natin dito sa ibaba. Kasi para hindi na po maging boring, nandito yan eh. But while the distant bases expand Beijing's control over the area, they are also far from any help in the event of military action. Nako, napakalayo. Yun din ang tinutukoy dito ni CNN. Naval and merchant ship gave the example of Fiery Cross Reef, which is 1,000. Yun din, mga kaistorya. A city on Hainan Island, just off the southern coast, and 800 kilometers from the Paracel Islands, also controlled by Beijing. Ang layo nga naman. Layo. Even if the support fleet rushes at the fastest speed, ay kahit pa bilisan nila yung kanilang support fleet, kahit todo puwersa pa, para lang makarating doon, ang sabi, it will take more than a day, mahigit isang araw bago sila makarating doon. Tagilid nga. Ay di po ba mga kaistorya? While some islands are equipped with airstrips, coverage across the sea is limited, and most fighter jets that could be deployed would struggle to reach another island quickly enough to be effective. Kahit mga fighter jets nila, hindi agad-agad makakarisbak eh. Expending most of their fuel in flying the long distance between bases. Bago pa makarating dun, halos maubos na yung fuel ng fighter jets eh. Paano? Diba? Beijing currently has 2 aircraft carriers in operations which could in theory be deployed in the South China Sea, but they too would have to be in range at the time of any incident. 3 na ngayon yung aircraft carrier ng China, kung hindi ako nagkakamali, pero sa layo nga aabutin ng siyam-siyam. The bases, the report added, are highly vulnerable to ambush. Nako po, nakalantad na lantad, kayang-kayang i-ambush ng kalaban. Given their remote locations, and could be targeted by both US and Japanese long-range missile systems. Ay kaya naman pala iniiyakan ng China yun pong Typhoon missile launcher ng Amerika na nandito sa Pilipinas. Tapos nagbigay pa ng statement si Secretary Gibuo, ang atin pong Department of National Defense or ang ating AFP, na pinaplano pa ng Pilipinas na bumili ng missile launcher na yan na kayang magpalipad ng SM-6 standard missile at ng Tomahawk missile. Kasi alam pala nila na yung kanilang artificial islands na ginawa dyan sa South China Sea at maging sa West Philippine Sea na nilagyan na nila ng military facility at mga high-tech radar system, literal may high-tech radar system doon, mga kaistorya. Kaya palang pasabugin ng long-range missile system ng Amerika at ng Japan. Ay papaano pa kung magpalipad ang Amerika at ang Pilipinas ng Tomahawk missile? Anong mangyayari?
'Di ba? Kaya pala kontrang-kontra doon ang China. Naiintindihan na natin ngayon. Or by naval forces in the region. And even were the islands themselves not attacked, they would be simple to blockade starving forces of their supplies. Hindi man ika-atakihin yan no, ng mga kalaban ng China. Pwede namang harangan ng Amerika at mga allied countries yung supply nung puwersa ng China na nasa mga artificial islands na yun. Gutom sila. Hindi makakagalaw. Paano yun? Island shelters lack vegetation. Hindi makapagtanim dyan kahit gulay-gulay dyan. Artificial island dyan eh. Natural rock and soil and other coverings in the altitude is low, while the groundwater level is high. Personnel and resources cannot be stored underground for a long time. Di rin makapag-imbak sila ng pagkain. Adding that any shelters built on the bases would have very limited anti-strike capabilities. Ayun, mga ka-istor. Marami pa ditong binanggit eh. Eto pa oh. The harsh environmental condition in the South China Sea, saltwater corrosion, poor weather, make it almost impossible to deploy anything on the islands in a manner that could allow them to defend their bases, so on and so forth. Sa madaling sabi, mahihirapan ang China na ipagtanggol yan. Ang nangyari, sa halip na sila ay madepensahan ng mga artificial islands na yan through their military facilities being built, mga kaistorya, dyan sa mga artificial island na naging pabigat pa sa kanila na yan, yung mga islands na yan eh. Sa halip na in times of war ay makapag-focus ang China para depensahan ang mainland nila, dadagdag pang pabigat na ipagtatanggol nila yung mga artificial islands na yan. Siguro di naisip ng China yan. Mga kaistorya. Tuloy. Dito pa. Pentagon. Time. Ito ay si Time. Pentagon official says US can take down man-made islands like those in the South China Sea. Yang mga man-made islands, ika na yan ng China sa South China Sea, kayang-kayang wasakin ng Amerika. Nako, anyari, mga ka-istorya, kayang-kaya daw pong wasakin. Nagluko si, wait lang, kunin natin ha. Okay, madali lang yan. Madali lang kunin yan, mga ka-istorya. Naghang kasi siya. Ito po yan. Ayan. Ulit. Ang sabi, Pentagon official says US can take down man-made islands like those in the South China Sea. Kayang-kaya wasakin ng Amerika. Yung mga artificial islands na yan. Amid heightened tensions brewing between China and the US military in the South China Sea, Pentagon official on Thursday said the military has experienced taking down small islands. Kaya nga yung Hawaii at saka yun po mga kaistoryang Guam naging kolonya ng Amerika eh. At kaya nga po napabagsak ng Amerika ang puwersa ng Japan dito sa Pilipinas noong World War II eh. Totoo yan, yung sinasabi na yan. I would just tell you that the United States military has had a lot of experience in the Western Pacific taking down small islands. Marine Corps Lieutenant General Kenneth McKenzie said in a response to a reporter asking whether the US has ability to blow apart China's controversial man-made island. Tinanong kasi siya kung kaya bang pasabugin ng Amerika yung mga man-made island na yan ng China sa South China Sea. Abay, kayang-kaya ang sabi. Sa madaling sabi mga kaistorya. Kasi, abay maraming karanasan ang Amerika, mga kaistorya, lalo na dito sa Pasipiko. Oo. Tuloy, Mackenzie, the Pentagon's Joint Staff Director, added later in the... eksperto pala ang taong ito, mga kaistorya. We have a lot of experience in the Second World War. Si China, anong experience niya? Sa modernong labanan. Yun ngang mga warships nila, mga tangke nila, mga fighter jets nila, hindi pa subok sa labanan. Samantalang ang mga military assets ng Amerika ay subok na ilang digmaan na ang sinabakan.
Taking down small islands that are isolated, he said, that's a core competency of the U.S. military that we've done before. You shouldn't read anything more into than that, a simple statement of historical fact. Ba? Eksperto, ha? Ekspertong tao ang may sabi nito, Amerikano, mga kaistorya. Ito pa. Ha? American options in the South China Sea. China's outpost in the Spratleys would be difficult for Beijing to defend in a crisis. Yung crisis na binabanggit, panahon ng crisis, digmaan yan. Mahihirapan ika ang China na depensahan yan. First, the man-made islands suffer from congestion. Ha? Congestion, kumbaga sa tao, yung kumbaga sa traffic mga kaistorya, ay buntot sa nguso na, hindi na makagalaw ang trapiko. Much of the critical infrastructures, such as aircraft shelters and supporting supply and weapons storage, is erected in close proximity. Kaya pala sinabi mga kaistorya yung congestion. Kumbaga, sa loob ng isang bus, punuan ang mga tao. Standing room na. Ganun pala. Masikip ang paggalaw. As satellite pictures and aerial photographs clearly demonstrate. Moreover, the limited available real estate creates clear constraints for dispersing air defense systems, equipment, and troops. The tightly packed aircraft shelters offer valuable targets for American planners. Additionally, the very environment on the islands restricts burying critical infrastructure deep underground. Ano ang ibig sabihin nun? Kung may nakatago mga warplanes o mga fighter jets, mga kaistor, mahihirapang makalabas agad-agad at makalipad. Bakit? Masikip nga po. Bago pa makalabas, napasabog na. Tapos yung mga mehoras doon or mga buildings doon, ang babaw ng pundasyon. Paano yun, mga kaistorya? Ibaon man nila yun ng malalim, malambot naman yung kinatatayuan kasi nga buhangin. Tapos bibirahin pa ng malakas na bagyo. Striking these bases with cruise missiles remains the most plausible U.S. military strategy in the early hours of any conflict. Ang pinaka-epektibong paraan ng Amerika para wasakin yung mga artificial islands na yun ay pasabugin sa pamamagitan ng mga cruise missiles ng US. The most realistic objective for striking these bases would be to degrade their ability to generate air sorties and cut off the outpost logistical support from mainland China. Layo nga eh. Oo. Papaano kung nandyan na? Nagkukumpulan ng pwersa ng Amerika at saka ng mga allied countries ng Amerika, papaano na? Wala na. May blockade na. Barado na ang daloy po ng pwersa ng China. The US Navy and Air Force would need 30 to 50 cruise missiles per the three largest outposts, or 90 to 150 cruise missiles to accomplish these objectives. Binabanggit dyan mga cruise missiles na, mga kaistorya. May binanggit na numero, 30 to 50, tapos may 90 to 150 cruise missiles, mga kaistorya. Kailangan lang 50 na cruise missiles para pasabugin at wasakin ang bawat isa sa tatlong artificial islands na yan. So humigit kumulang, ipalagay mo nga naman 150, mga kaistorya. Ay paano ka? Ang Amerika po, mga kaistorya, ay napakaraming cruise missiles. Yun lamang nasa Ohio class submarines nila. Ay maraming classes po ang submarine ng Amerika. Ay meron po yan, mga kaistorya, na Ohio class submarine, Los Angeles class, may Seawolf at may Virginia class submarines. Plus yung mga ground-based missiles pa ng Amerika. Plus yung air strikes pa sa pamamagitan ng kanilang mga fighter jets at ng kanilang mga bombers. Wala, talagang madudurog ang mga artificial islands na, mahihirapan talaga ang China, no? Kumbaga naging liability pa po nila naging pabigat pa sa balikat nila yan. Naging pasanin pa po nila sa halip na maipagtanggol sila. Kaya may punto yung sinasabi ni CNN kanina This number of cruise missiles would be sufficient to cut each 3-kilometer long runway to roughly 400 meter sections, strike taxiway. Sa madaling sabi, kayang durugin yan ng Amerika. Yun ang sinasabi dito. Cruise missiles, no? Missiles ang kwan ng Amerika.
Ang dami niyan, napapaligiran na ang China niyan, mga kaistorya. Meron sa sa EU. Oo, sa likod bahay lang ng China. Meron sa Japan. Tapos meron dito sa Pilipinas. Tapos, yun pang mga nakatago na submarines ng Amerika, nandyan, lurking dyan sa Pasipiko at saka sa South China Sea. Paano yun? Diba? May aircraft carriers pa ang Amerika na naglalayag. Oo, dyan sa Pasipiko, dyan sa South China Sea, dyan sa buong Indo-Pacific region. Saan ngayon pupulutin ang China? Diba? Naiintindihan nyo mga kaistorya ngayon? Pinagsusubscribe ako nito pero no way. Not worth it. Nandito na tayo mga kaistorya sa balita sa loob ng bansa natin. Palakihin ko muna ha. Okay, para mabasa ninyo. Ang sabi dito ay sinampahan uli, may inihain uli na impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ang isang grupo, pangatlo na ito. Ang kasama mga kaistorya sa grupo na ito ay mga pari, religious organizations at abogado. Ayun mga kaistorya, ang dahilan na naman ay yung confidential fund. Nako, mga kaistorya, pangatlo na yan. Ano? O dyan, sa mga umuusig sa Iglesia ni Cristo na sasabihin separation of church and state, ay pagbawalan nyo muna itong mga kuha na ito na kumikilos. Ito po ay religious organizations. May mga, no offense ako sa kanila ha, kasi lahat naman nire-respeto natin. May mga pari po. Di ba mga kaistor? Sasabihin na, papaboran lang daw si BP Duterte. Hindi. Ang kagustuhan ng Iglesia ni Cristo kung sakaling magsagawa ng rally ay dahil ang gusto ng Iglesia ay kapayapaan. Ayaw ng Iglesia ni Cristo ng kaguluhan na magmumula sa kanino mang panig. Bakit? Si Presidente BBM ba ay hindi mapapaboran sa pagsang-ayon ng Iglesia ni Cristo? Pabor kasi ayaw nga ni PBBM yan. Bakit? Wala daw po tayong mapapala dyan. Yung oras ng mga mambabatas, mapofocus lang dyan. Mauubos ang oras sa halip na marisolba ang problema ng bansa. Tsaka mas maganda talaga mga kaistorya, yung momentum ng ekonomiya natin yan, maaapektuhan yan, sayang. Sana maging bukas ang isip po natin, mga kaistorya. Although, sang-ayon din naman ako sa sabi ng mga kababayan natin na dapat managot. Well, bahala na po. Bahala na kung ano ang susunod na mangyari. Well, hindi naman binabawalan itong mga kumikilos para ipa-impeach si VP Sara. Karapatan din naman nila yan. So, hindi natin pwedeng questionin ang magkabilang panig na kontra at pabor sa impeachment dahil bawat mga grupo na yun ay may mga karapatan naman, mga kaistorya. Demokrasya tayo. Hayaan na, hintayin na lang natin kung ma-impeach, di mabuti. Di ba, mga kaistorya? Ganun lang yun. PhilHealth. Escudero PhilHealth Zero subsidy is because of their own failure. Aba, may failure pala itong si PhilHealth, kaya hindi binigyan ng subsidiya sa GAA for 2025. May trabahong hindi nagampanan. Yun pala yun. Isa pang dahilan, no? Senate President Francis Escudero said the PhilHealth would not receive any subsidy in the 2025 GAA due to its inability to fulfill its missions. 50% of tobacco excise tax, nasa kanila pala. Tobacco excise tax, ginagamit pala yan, mga kaistorya, sa PhilHealth, Ayan, mahigit 160 billion pesos lang naman daw nagagamit ng PhilHealth. Ay mayroon silang 500 peso reserve funds. Anong gagawin doon sa pera na yun? Dapat, di ba, pakinabangan yun ng taong bayan, ng mga benepisyaryo. Ano yun? Hindi naman kaya sang-ayon ako kay Doc Willie hindi bangko ang PhilHealth para mag-ipon lang at magpalago ng pera. Yung pera na yan gamitin para sa mga benefits ng mga members ng PhilHealth. Tama si Doc Willie Di ba, mga kaistorya? Tapos nagbabayad pa ng high insurance premiums ang mga beneficiary. Pagkatapos pag naka-confine ka na sa ospital, lalo na kung private or semi-private, pahirapan, mga kaistorya. Ang baba ng
Benefits na natatang. Kasi, kaya ka nga nag-private eh. Kaya mo. Hindi lahat ng nag-private ay mayaman po. Hindi yun ang dahilan. Mayroon na in times of emergency para maisalbagad ang buhay ng tao kung saan yung pinakamalapit na ospital, doon dadalhin kahit pa private yun. Buhay ng tao yan eh. Meron naman na hindi kaya sa public hospital, dadalhin na lang sa private hospital para maisalba yung buhay ng tao. Pagkatapos kakarampot ang matatanggap na benepisyaryo. Kaya ako minsan, sa totoo lang mga kaistorya, dismayado ako sa PhilHealth. Kawawa ang taong bayan. Kaya tama lang. Sabi ni PBBM, bibigyan mo ng subsidiya, matitengga lang na naman yung pera dyan, di naman magagamit, kagaya ng nakaraan. Totoo naman. Yun ng 500 billion peso reserve fund eh. Kahit man lang sana 400 billion pesos niyan gamitin para sa mga benefits ng mga members ng PhilHealth. Hindi. Mahigit lang daw po 100 billion pesos ang nagagamit ng PhilHealth para sa kanyang serbisyo. Oo. Nakakadismaya po. Kaya yung mga fake news lovers dyan, mga fake news peddlers dyan para mabutasan lamang ang administrasyon. Intindihin nyo muna. Tapos yung mga naniniwala, intindihin nyo muna po. Timbangin nyo ang balita kabi-kabila para hindi kayo mailigaw. Kawawa po kayo pagka nadaya kayo. Damay-damay tayo rito eh. COA, PhilHealth Unsettled Disallowances reached 7.58 billion pesos in 2023. Kita ninyo, may disallowance pa. Kita ninyo? Kaya tama din yung sinasabi ni yung Senator Chis Escudero na may failure ang PhilHealth, mga kaistorya. Kaya kayo ingat po kayo sa mga pinaniniwalaan po ninyong balita. Hindi lahat ng sinasabi ng mga napapanood ninyo, naririnig ninyo at nababasa na maganda sa pakiramdam at sa pandinig ay totoo. Real talk po yan. Kaya po kayo mag-ingat mga kais. Napahaba ang ko kasi napaka-importante ng mga impormasyon na i-discuss ko ngayon. Paki-share po at paki-like. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-antabay, pagsubaybay, pagsuporta, panunood, pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Salamat po higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.